Magandang araw mga katiits. Meron naman tayong bagong tatalakayin ngayon mga katiits. Ito ay pag nalaman mo ito mga katiits, siguradong makakakuha ka mga katiits. Makaka-score ka mga katiits kapag ito ay nalalaman mo ngayon mga katiits. So, panoorin nyo mga katiits itong video na ito mga katiits dahil meron akong babahagi sa inyo mga katiits na napakaganda na mga marka mga katiits na pag nakita mo mga katiits sa area ay siguradong may makukuha ka mga katiits. So ito mga katiits, ito ay naka-drawing ko na ito ay naka-drawing na mga katiits. So kung nakikita nyo mga katiits, ito ay niyog. Kung nakikita nyo ito mga katiits, marami nang nakakita nito mga katiits. Ang niyog mga katiits ay puno ng tadtad ayan, mga niyog mga katiits na puno ng tadtad mga katiits. Ito ay tinatawag na sniper mga katiits. So number 1 mga katiits, ito pag nakakita kayo sa area nyo mga katiits or sa lugar nyo, sa gilid ng sapa or sa likod ng bahay nyo, kakita ka ng niyog na merong mga tadtad na ganito mga katiits, yan ay hindi natural mga katiits. Yan ay talagang ginawa yan ng mga Hapon mga katiits. Isang palatandaan mga katiits. So una mga katiits, number 1, ito pag nakakita ka ng isang niyog malapit sa bahay nyo o sa bundok nyo, nag-iisang niyog na merong mga tadtad mga katiits, wala na siyang ibang kasama, nag-iisa lang na niyog na may tadtad. Maraming niyog pero ito lang yung kakaiba. Akyatin nyo ang punong niyog mga katiits simula sa itaas pababa. Tingnan nyo ang yung mga tabas ng mga katiits tulad nito. Tingnan nyo ito. Kapag nakita nyo mga katiits na ang tabas ay nakita nyo na mayroong ganito ang hitsura, kung nakikita nyo yan mga katiits, pag nakita nyo na mayroong ganito, yan ay may tinitingnan mga katiits. Pero pag ganyan lang mga katiits, wala yan. Pero pag ito ang nakikita mo, meron siyang parang mata, yan dalawa, yan ay may tinitingnan. So ganito mga katiits. So kung dito banda nakita mo yon, tingnan nyo kung saan siya tumitingin. Meron siyang tinitingnan na area tulad nito mga katiits sa illustration na to. Pag nakita nyo mga katiits na yung tinitingnan niya ay merong mga bato na naka-triangle mga katiits, puntahan nyo yung lugar na yan. Yan ay nasa 15 to 30 meters ang layo mga katiits simula sa punong niyog. So pag nakita nyo ito mga katiits, puntahan nyo. Minsan may nakita kayong hole, yung isang bato may hole, tapos yung isang bato mayroong arrowhead, yung isang bato ay mayroong dot. Kapag ito ang nakikita mo sa area na yan mga katiits, sigurado na yan mga katiits. Pag nakikita mo itong dot mga katiits, yan ay nakaharap talaga sa deposito. Dito talaga ang digging spot niyan. So yan ang purpose kung bakit mayroong mga ganito ang niyog mga katiits. Minsan hindi lang yan nag-iisa yung tabas na merong ganito mga katiits. Minsan nandito, merong isa dito, minsan merong isa dito sa likod nakaharap. Meron din siyang tinitingnan dito. Parang ganyan mga katiits. So yan ang ibig sabihin mga katiits pag nakakita ka. Kailangan mong akyatin ito. So yan ang number 1 mga katiits So number 2 mga katiits, ito. Kung meron kayong makikita sa area nyo na mga niyog katulad nito mga katiits na maraming mga tabas, ayan. Pero wala siyang, ang kaibahan mga katiits, wala siyang ganito. So ito mga katiits ay isa lang itong ginawang palatandaan. Tingnan niyo ang postura mga katiits, yan ay naka-arrow. Ayan So ginawa yung arrow pointer yan mga katiits kapag ganito. So kapag ganito ang makikita mo sa area nyo, nakaplastada mga katiits, yan ay arrowhead. Meron siyang tinuturo na area. Tapos yung isang punong niyog sa gitna mga katiits ay walang tadtad yan, kung hindi meron lang itong butas.
kung saan nakaharap yung butas mga katiits, ibig sabihin doon papunta ang travel sign, pag ganyan. Pero kung nandito sa kabila yung butas, so papunta doon. Pero dahil nandito yung butas, so papunta dito mga katiits. So sa area na to mga katiits, meron siyang tinitingnan na malapad na bato, stone map. Ito ay hindi masyadong nakalitaw mga katiits kapag ito ay nakatabo nito ng lupa. So kailangan mo itong hanapin. Pag makita mo ito, tingnan yung mga katiits yung bato, dahil mayroon siyang mga tinuturo sa area ng mga katiits. Katulad nito, ito yung kumpas. Kung magkumpas kayo, north, east, north, south, west, east. So kumpasan yung mga katiits at malaman nyo kung ano ang mga tinuturo nito, yung mga degree. So kapag nandito yung arrow, punta kayo doon, hanapin nyo, meron siyang tinuturo. Yan ay diretso sa item mga katiits. So yan mga katiits, no, ang number 2 mga katiits. So number 3 mga katiits, no, ito isang niyog na naman mga katiits. Katulad nito, marami nang nakakita nito mga katiits. Itong puro butas na magkasunod, ganyan. Kahit na anong kahoy mga katiits, basta mayroong ganito mga katiits, ito yung ibig sabihin niya. Yung pinaka ibabaw niya mga katiits na butas, yan ang nagtuturo sa item. Naka 45 degree yan mga katiits, tulad nito. So nandito yung kanyang target. So bawat isa nito mga katiits, ang ibig sabihin nito, ito ay depende sa hapon mga katiits kung ano ang equivalent nila nito. Minsan mga katiits 1 feet lang ito, 1 feet, 1 feet. So ito ay may 10 butas. So meron siyang 10 feet under. 10 feet yung kailangan mong hukayin papunta sa deposito. Pero depende. Minsan kasi mga katiits, gawin nila itong 1 meter bawat isa. So merong 10 meters, napakalalim yan. So okay lang sana kung 10 feet lang kasi medyo mababaw. So ganito mga katiits, ano, pag nakakita kayo ng ganito, tingnan nyo ang area mga katiits. Pag may bato, ito malalaking bato ito, napakataas na mga bato mga katiits at marami. Tapos yung dito sa tinitingnan niya sa harapan, merong creek. Kasi ganito yung mga hapon magbaon, dapat merong tubig malapit. Kasi pag magsisemento sila, ay gagamit talaga sila ng tubig. At kung maglagay sila ng trap, ay maglagay sila ng water trap. So ganyan mga katiits, no, yung kailangan mong dapat malaman mo na pag nakakita ka nito, dapat ganito yung area, ganito yung plastada sa area. So yun lang mga katiits, no. Ito naman yung number 4 mga katiits. So ito mga katiits ay siguradong makakakuha ka nito mga katiits kapag ito yung makikita mo. Kapag makikita ka ng niyog na ganito yung postura mga katiits, ayan, no, na may para siyang ahas, no, na may butas sa gitna na nakaganyan yung forma, yan ay diretso talaga sa baba. Meron siyang tinuturo, yan ay under sa niyog na to sa baba. Ngayon lang, yun nga lang mga katiits, hindi natin alam kung gaano kalalim. Pwedeng 1 meter, pwedeng 5 feet, pwedeng 10 feet o 30 feet. Basta yung item ay nandyan lang sa baba ng niyog na to mga katiits. So yun mga katiits, no. At ito mga katiits, isa itong iba o kamyas. Ito ay true story talaga mga katiits na nakunan. Yung marka niya mga katiits ay isang butas lang. Yung butas niya ay parang 5 pesos lang yung laki. 5 pesos lang mga katiits. Ganyan lang kalaki yung butas mga katiits, oh. So ito yun. Ito ay nakaharap ang butas sa east mga katiits. At yung item ay direct under yan mga katiits, sa harapan mismo ng puno na yan. Punong kamyas. Iwan ko lang sa ibang puno kung mayroon bang ganito, pero talaga sa puno ng kamyas talaga ito minsan nila nilalagay, karaniwan nila nilalagay mga katiits. So kapag makakita ka ng ganito mga katiits, yan ay automatic 9 feet under mga katiits.
base sa nakunan 9 feet kasi yung lalim ng butas ay nasa 3 inches mga katiits. So yan ay equivalent 3 meters, so 9 feet. So nakuha nila. At alam niyo ba mga katiits na kung gaano din kalalim yung pagkabaon, ganon rin karami yung nakalagay na barita mga katiits. Gold bar ang nakalagay dito mga katiits, at meron siyang 9 bars, 9 pieces na nakalagay, nakabaon sa ilalim. So 9 feet under lang ito mga katiits, na nakaharap ito sa east. So kapag ganito, makikita nyo, sure ball yan mga katiits na may makukuha ka talaga. Direct under lang talaga yan. So yung panglima mga katiits, ito naman ay true story din mga katiits na nakunan. Isa itong napakalaking bato mga katiits. Dapat makakita ka talaga ng mga 12 feet na haba ng bato, nasa mga 7 feet yung kapal. Ganyan kalaki na bato ang makikita mo mga katiits sa area. Tapos meron kang makikitang marka na ganito, tatlong dot na kaganyan mga katiits. Pag meron kang nakitang ganitong marka, tapos meron pa sa gitna kaganyan din, yan ay dalawang deposito mga katiits. At itong sa gitna, ito yung giveaway, at ito ang big deposit mga katiits. At ang pagbasa nito mga katiits, kung saan ito nakaukit, nakaharap, itong giveaway ay nasa harapan niya mga katiits. Susukatin nyo lang ito kung gaano, kung ano yung sukat nito. Kung ito ay may 3 feet kasi yung 3 inches kasi yung nakakuha mga katiits, yung sukat nito ay tag 3 inch, so 9 feet under din yung nakuha. At yung nakuha nila mga katiits dito sa harapan, 9 feet under, yung gold coins mga katiits. At ang nilalagyan mga katiits ay yung interior ng lumang sasakyan noon, yung mga gulong, yung interior niya mga katiits, punong-puno ng gold coins mga katiits, 9 feet under. So yan, hindi lang siya matatawag na giveaway kasi marami-rami, pero yun ang giveaway sa Big Depo mga katiits. At ang big deposit mga katiits ay diretso, direct under sa ilalim ng malaking bato na to mga katiits. So napakahirap kunin ang Big Depo, kaya nilagyan nila ito ng giveaway. Kapag babalik yung mga Hapones, ay meron silang makukuha pang finance dito mga katiits. So ito talaga nakuha ito ng mga treasure hunter mga katiits, dahil sa marka na ito. Sinukat nila ito at mismong sa harapan nila hinukay, 9 feet under lang mga katiits. So ito, kung gaano rin ito ano rin ang sukat nito, yan din ang lalim ng huhukayin sa big deposit mga katiits. Kasi yung sa giveaway ay ito lang din yung sinukat nila. So yung mga katiits, no, dapat malaking bato talaga mga katiits ang makikita nyo na mayroong marka na ganito, dahil sure deposit talaga yan mga katiits, sure na may makukuha ka. So balikan natin mga katiits, no. So ito mga katiits, yung number 1. So pasensya na kayo sa drawing ko mga katiits ha, sana maintindihan nyo. So ito yung una mga katiits. So pag makikita nyo ito, meron siyang tinitingnan na area. So yan ang number 1. Yung number 2 mga katiits, kapag ganito ang plastada, meron siyang tinuturo na area na merong mga marka na nagtuturo sa item. So dito mga katiits, walang laman ito, 100% mga katiits, walang laman itong area na to. So nandito mga marka lang yan mga katiits. So ito ay nasa tag 15 meters yung layo, ang distance ng mga niyog na to. At ito nasa mga 15 to 30 meters ang distansya mga katiits sa pinaglagyan ng marka. So yung pangatlo mga katiits, ito ay kung gaano ito kataas yung mga butas. So yung pinakababaw niya ang nagtuturo, naka 45 degree kung saan yung spot. So ito mga katiits, yung talagang direct under lang, nasa ilalim lang ng mga puno na to ang item, at mababaw lang mga katiits. So ito mga katiits yung panglima. So ito ay double deposit, isang giveaway.
at isang big deposit mga katits. So ito yung marka niya. So ang sukat niya ay binibigay na mga katits ng markang ito. So yun lang mga katits, no? Sana meron kayong natutunan at naintindihan mga katits sa video ito mga katits. So God bless sa ating lahat mga katits.